Hello guys, good morning. GTA Rafa ulit. Ang dami tayong ginagawa dito sa shop kaya medyo busy. Pero bago yung lahat, linggo ngayon pumasok pa rin ako kasi malakas sa sikat ng araw. So mamanmanan ko na naman ang aking solar. Ito ang alaga ko solar eh. Kasi gusto ko nakakatipid ako lagi eh. Hindi naman sa kuripot pero gusto ko matipid para hindi lang labas yung pera. Meron ding kahit pa paanong natitipid sa mindset ko para hindi ko naaaning. So, dalawa yung setup namin ng solar. Ito yung isa. Bago to. Pagpasensyaan nyo na kasi do-it-yourself lang ako. Puro, kompleto naman yung mga breakers yan. Isang aircon ito gamit. Maliit, 1 horsepower. So, pag naka 26, pag ang temperature nyo sa, sa aircon, split type o kahit ilalagay nyo ang temp nyo lagi 26 lang. Kalahati lang ang konsumo nyan sa kuryente. Kapag 26, maniwala kayo sa akin. Dahil araw-araw kong pinapanood to solar ko. Pati pagko-compute ng aircon nagawa ko na. Ito yung malaki naming solar. Ito yung aming malaking solar. So 57 degree lang yung init ng inverter ko. So very goods. Tapos, 1,000 watts. Pero ang pinapower niyan yung aircon na yun. Pati itong buong office, itong buong shop. 2.5 horsepower yun. Pero, dahil naka 26 lang ang temperature nun, ang kinokonsumo lang nun around 700. Tapos yung another 300 dito yung utility, mga ilaw-ilaw dito. So mababa lang. Kapag kasi inon mo yan tapos below 26 yung temp mo, kunwari nilagay mo sa 18 yung 18 Celsius yung temperature, 2.5 horse 2,500 watts ang makikita mo dyan. So malakas sa kuryente. So dahil dalawa naman yung aircon, meron naman ako supply ng isa pang aircon dito na 1 horsepower. Yan, ang kinokonsumo naman siguro around 400 lang. Sa 26 na temp. Ayan 26. Diba? So, libot-libot muna tayo rito. So, yan ang morning routine ko. Tapos, pagkalinggo kasi, usually nagluluto. Pero, sinasabay ko sila rito sa shop para masarap ang food nila. Yan. Nag-ihaw si Kuya Edwin ng liempo. Sarap oh. Ngayon ito, uwi ko sa bahay para kasabay ko sila. Kaya papaluto ako ng isang buo para isang palengke lang. Tapos meron na silang ulam dito. Sarap ang ulam mo, John. Ano masabi mo sa ulam mo? All good si Sunday. Sunday, sarap oh. Umiilaw na lahat, John, yung ilaw natin. Yung anim. Ganon? Sira yung iba? Lungkot naman ako dun. Saan na si Sir? Ayan si Sir, alis na si Sir. Uwi na ulit yan ng Paranaque, Muntinlupa kasi ang gumagamit ng kotse nila si Sir, pati yung anak niya. So pag may hearing daw yung anak niya, hindi magamit. Okay, so bibigyan ko kayong tip. Teka lang. May ginagawa ako dito, kliyente namin na nabaha. Ito si Sir Henny. So, eto, napailaw na namin and everything. May inaantay lang tayong mga parts. So, eto, papakita ko sa inyo. So, pag kayo, nabasa ang kotse nyo and everything, bumili kayong dehumidifier. Eto, di ba merong humidifier yung umuusok, yung pansala, pang bahay. Meron naman dehumidifier. Ang dehumidifier naman, sumisipsip naman ng tubig. Okay, so pag meron kayong, kunwaring ito, itong kotse ni Sir Henny na lumubog yung ilalim, ang nalubog naman dito kalahati lang na itong ilalim. So, ang ginagawa natin, kasi kahit anong gawin mo dyan, hindi matatanggal yung amoy niyan. Kahit anong kiss-kiss mo dyan at detail, hindi mawawala yan. Ang gagawin mo, i-dehumidifier mo yan ng 24 oras. Kahit nga isang linggo eh. Ayun yung tubig na sinisip-sip niya, dami oh. Diba? Ano pa lang yan? 10 minutes pa lang. So, ang ginagawa niyan, sinisip-sip niya yung tubig, yung moisture. Lahat ng moist dito sa loob, sisip-sipin niya. Gagawin niyan tubig oh. Dito tapang mo yung tubig, tapos all goods na ulit. So, ito, may nantay pa tayo ditong parts para umandar tong kay Sir Henny. So, yan ang update natin dyan. Inayaan natin siya magpahinga. Okay, so, ano pa ba? May bago tayong unit ito, dumating kahapon. Dinala lang dito, nanonood sa atin to si Sir. So, Sir, thank you Salamat sa inyong walang sawang panunood sa amin. So, dinala niya tong unit niya. Mag-upgrade yata sila ng unit. Kinuha ko na agad kasi napakaganda naman ng unit. Tignan mo naman, oh. Oh, malaman mo yun, tignan mo. Napakaganda nito. 2017 to guys na EcoSport. Pogi. Napaka-pogi. Wala yung susi. Yan. Ganda, no?
So marami tayong unit ngayon, hindi lang natin, actually yung kabilang garahe kasi namin, isa pa kaming garahe, nag-renovate. So nung renovate doon, yung mga unit namin doon, mga siguro 12 piraso pa yung unit doon, pinaabanti lahat, papasimentohan doon yung floor. Kaya kami dito ay para kaming sardinas ngayon dito. Yan, mahirap. Ito yung kinuha natin nung kailan ba natin kinuha to? Kila ma'am, yung isang taong ko yung nawitan na Focus, umaandar na to and everything, wala nang problema. Actually doon naman wala namang problema to. Ngayon, ang nangyari dito, kung babalikan niyo yung vlog namin, pinalitan daw yung shift fork. Ngayon, pinatowing namin to para sureball. Ngayon dito, pinrogram namin gumana, umandar. Pero hindi po pwede yun. Wala akong tiwala doon sa nagkabit ng shift fork. Kailangan makikita ko sa mata ko na kinabitan niya ng shift fork. So ang mangyari dyan, kukuha tayo dito ng mga stocks natin. So dumating na yung mga stocks natin. Shift fork. Tapos ito yung mga bagong clutch natin. LUK specs. Tapos dumating na yung mga shift fork natin para sa kanila. So syempre, yan ang makukuha nyo dito. Pwede kayo sa amin bumili. Direct kami niya na supplier. So yan ang original. Yan o. Diba? Amoy kapugian. Oh, nandito ka pala. Saan ka galing? Oh. Tapos, shop natin, medyo majirap. So, ano ba? Ano gagawin natin? Ay, ito pala kay Sir Philip yata to yung bumili. Okay na tong unit. Ngayon, super goods na to. Hindi lang namin madala sa detail kasi umorder kami ng sa tropa namin. Shoutout kay Ja from Pampanga, Palit. Mabuhay ka, bossing amo ko. Umorder kami kasi may tama oh. Umorder kami ng taillight, pati ng headlight kasi may gasgas. Binigyan kami kabilang part. So ngayon pinabalik namin ulit. Ja, bigyan mo naman kami ng tamang part ha. Shoutout sa iyo kaibigan ko, napakabuti mong tao. Pag may mga kailangan yung mga parts, yan, tatawagin niyo si Ja from Apalit. Napaka-pogi niya, napaka-malambing, napaka-puno ng sigla at stick to one na tao. So, alam ko may in-order pa ako din na gulong. Makita yung gulong. Ito pala. Para akong kengoy dito, paikot-ikot ako. So, ito yung mga units natin na pine-prepare para sa kanilang para sa ating mga pambenta. So ito yung isa, inaantay sa machine shop yung bell housing kasi ang nasira dito is yung housing mismo, hindi yung shift fork, pero papalitan pa rin natin. Ito yung kalahating part. So inaantay natin dumating dito, then okay na to, ready to sell na to mga to. Ano pa ba? Sana ako machika, init dito. Tapos may nagtatanong, nire-repair daw ba natin bago ibenta yung kotse? Mali po yung term. Kung technically, kung sasagutin ko yun, hindi naman namin siya actually nire-repair. Kasi bakit? Kunwari ito kasi second hand. So ang mangyayari dito, ginamit na to ng first owner. Yung clutch nito sa loob, pati yung shift fork, nag-wear and tear na. Pag sinabi kong wear and tear, parang preno. Pag gumamit ka ng preno, di ba bakal yun? Pag bakal yung preno, pag pinreno mo ng pinreno, ginamit mo yung preno, napupudpud yun. So ganun din sa mga units na to. Napupudpud yung clutch niyan, pati yung shift fork. Ngayon, hindi naman namin nire-repair yung clutch, pati yung shift fork eh. Term lang dito sa atin yun na nire-repair. Actually, pinapalitan yun. Yung pinakita ko sa inyo kanina, yun yung pinapalit. So basically, hindi siya ni-repair, pinalitan, ni-refresh para maging tip-top condition ulit. Okay, so yun, sana nasagot ko yung tanong nung nagtatanong. Sep, kabit mo muna yung ABS ko sa itim ha, para hindi malito. Tapos papalitan ko na lang ng bagong ABS yun. Pagod ako. Tapos ito yung isang client naman natin nakabili nung nakaraan, siguro a month ago. Ang problema, natanggal yung tubig niya. Walang tubig tumatakbo. So, inaantay ngayon namin yung block para pina-machine shop namin kasi umangat. Nilaban ni sir kahit walang tubig umaandar. So, anyways, kami na bahala dyan. Matatapos na to. Sunod-sunod darating yung mga makina natin. Etong pina-repair sa atin, pati yung ibang mga
for refresh natin ng engine. Okay?